So what's up sa mga kahombre ko dyan? Makagago, what's up man na naman nga pala to. At syempre mga kahombre ko, alam nyo na, today is the day kung saan finally atin na matutuhayan ang the biggest Philippine looper na kupal mga kahombre ko. The biggest feeling VIP. Pero sino ba itong hinayupak na ito mga kahombre ko? Yan talaga yung question ko. The biggest, to longest mga kahombre ko, Ferdinand de la Merced, palakpakan sa ulo, ang puki ng inang yan. San Pablo'y hinahanap mo ba ako sa Facebook? I-follow mo na ako. Ito ang page ko. Si Ferdinand de la Merced, o mas kilala bilang the Philippine Looper, ay isang Filipino hiker na binabalak lakarin ang buong Pilipinas at makamtan ang Guinness World Record nito. Meron po itong 43,000 followers sa TikTok at 1 million followers sa Facebook. Mga kahombre ko, actually, yung mga ganito pong kababayan natin ay dapat lang na irespeto. At actually, sobra po yang karespe-respeto. Yun ay kung karapat-dapat ba silang bigyan ng respeto. Ha? Kasi hindi lahat ng gumagawa ng akala natin ay tama ay karapat-dapat ng bigyan ng 100% respeto, mga kahombre ko. Puki ng ina mo! Bago tayo dumako sa issue na ito, saan nga ba ito nagsimula, mga kahombre ko? Putangin na nyo! Sinimulan nito ang kanyang paglalakbay sa kilometer 0 ng Luneta. Ang starting point ng distansya sa Maynila patungong iba't ibang parte ng Pilipinas. At dumiretso na po ito agad sa Batanes. January 2, 2025, starting point day 1, Luneta to Batanes, Batanes to Jolo, Jolo to Luneta. Not just on the road but also on the mountains I climb. Philippine Loop Hiking Edition. Nakakuha rin ito ng sari-saring mga recognitions galing sa iba't ibang syudad upang ibigay patunay sa Guinness World of Records ng kanyang world record attempt, mga kahombre ko. But sa probinsya ng Negros Oriental, naglabas ito ng isang video na may pamagat na hindi ako nagsakripisyo para sa bayan, para kamuhian. So ang lumalabas dito, mga kahombre ko, ginawa niya ito para sa bayan. Pero ito para sa akin, ito ay ginawa niya para sa monetization at para sa sarili niya. Pangatlo lang, mga kahombre ko, yung para sa bayan. Trust me with this, man. I believe this, mga kahombre ko. Wala Wala akong pinag-aralan. Magandang araw sa ating lahat. Gusto ko lang i-clarify kung bakit nag-decision ako na i-skip ang lalawigan natin dito sa Negros. At gusto ko na agad pumasok ng Cebu. Marami akong nakitang dahilan. Unang-una, hindi ko naman gusto to. Pero dahil sa mga nakikita ko, ayaw niyo sa akin dito, madali ako mag-desisyon. So siya pa po ang may nerve na magsabing lalagpasan niya ang Negros Oriental dahil sa kabastusan. So ngayon, hindi na ito magiging Philippine Loop kung makukulangan ka ng Negros Oriental. First of all. So hindi mo na makukuha yung tinatawag na Guinness World of Record. Kasi kapag walang Negros Oriental, hindi na yan Pilipinas, mga kahombre ko. Ha? Real talk yan. Hindi na yan buong Pilipinas kung walang Negros Oriental. Okay? Yung mga tulad mong mga mapanghusgang tao, dapat sa inyo, putang ina nyo, mawala na kayo rito. Please lang. Ginawa ko na rin to sa Luzon. May kababayan tayo dyan sa Luzon na hindi rin maganda yung naging dating ko sa kanya. Kaya in-skip ko rin isa sa mga lalawigan din natin sa Luzon. Unang-una, first time ko nakarinig na magpapatap ako sa mga LGUs natin na dadaanan ko rito. Kaya nung lumapag ako rito ng Sabado, November 1, pahinga ng linggo,
November 2, then November 3, Monday, yun nga, yung kahapon. Gusto ko magpatap sa head ng tourism natin. Gusto ko siyang kausapin para matap ako sa mga dadaanan ko rito, mga municipalities and then cities. So ang nangyari, binigyan nila ako ng oras, alas 10 ng umaga. Hindi ako pwede sa ganong oras kasi alas 8 talaga ng umaga naglalakad na ako yan para pumunta sa isang target destination ko. Ngayon, yung nangyari kahapon doon sa amin sa provincial, nandun na ako nun sa tourism natin, head office, tourism natin dyan. May nakausap akong isang mayado natin dyan. Unang tanong niya sa akin, sino ka, ano kailangan mo rito? Medyo maano sa pandinig. Ngayon, nung sinagot ko siya, ang sabi ko, papakilala na ako, sasabihin ko parang ang pangalan ko. Sabi niya sa akin, alam ko. Kaya, imbis na mag-attend ako ng flag raising ceremony, nawalan na ako ng gala. Lunes na Lunes, ganun agad. Isa pa sa dahilan, si the man who cycled the Pinas, taga rito yun sa inyo si Gilbert Dizon, taga rito yun sa inyo. Nasa Luzon pa lang ako, nagsisimula pa lang ako ng paglalakbay ko hanggang makarating ako ng Batanes, makababa ako ng Batanes, makarating ako ng Bicol, Samar, Leyte, hanggang Mindanao, hanggang makarating ako ng Tawi-Tawi, hanggang makababa ako dito sa lugar nila. Hindi pa rin ako tinitigilan talaga niyan. Ewan kung ba't galit na galit sa akin, wala naman akong ginagawang masama sa kanya. Kung ayaw niya sa akin dito, madali akong kausap, sabi ko nga, madali akong kausap. Imagine niyo mga kahombre ko, dahil medyo nabastusan siya at medyo hindi niya nagustuhan ang pananalita, nagtampo na agad ito at ayaw na po nito na pumunta sa Negros Oriental. Tangina mo! Kasi kailangan respetuhin nyo si Ferdinand, mga kahombre ko, kasi siya ang pinakasikat sa buong Pilipinas na Philippine Looper. Di ba? At tandaan nyo, ginagawa niya ito para sa Pilipinas. Hindi niya ito ginagawa para sa sarili niya at para sa monetization. Hindi po ganun yun, mga kahombre ko. Na mga totohanan, masakit. Hindi ko man gusto to, kaya lang ako pag nawalan ako ng gana talaga, iba rin ugali ko. Kasi ako, dadaan lang naman ako Dadaan lang ako sa inyo. Nababitbit ko sa ginagawa kong paglalakbay. Bitbit natin ng bandera natin para sa pag-a-attempt natin ng isang world record, Batanes to Hulo na lakad. May masama ba mangarap? So, Mr. Ferdinand, kung ikaw ay naiinis na o pagod na, tumigil ka na. Wala namang pumipilit o pipilit sa'yo na ituloy ang Philippine Loop. Tapos quits, ulol! Kasi sa totoo lang, marami namang mga Pilipino ang gagawa niyan. Hindi lang ikaw. At kahit kailan, yes, isang karangalan na isang Pilipino ang malalakad, ihahike ang buong Pilipinas, di ba? Pero, sa isang banda, hindi ka pinilit ng buong Pilipinas to do this. Ikaw ang pumili niyan. Kaya ngayon, wala kang karapatan, no? Kasi hindi mo pa nagagawa Wala ka pa naman napapatunayan. Wala kang karapatan na mag-request ng kung ano-ano. Puking ina mo! Hayop ka! Kasama na yan sa Guinness World of Record na tinatahak mo. Yan mga aberya na nakikita o nararamdaman mo ngayon, kasama na yan sa final product sana na makukuha mo. Na hindi mo na makukuha kasi ayaw mo na pumunta sa Negros Oriental. Lahat naman mga kahombre ko, ng ikakaganda, ikakaginhawa ng buhay mo. O na gusto mo maging professional na doktor. Hindi naman yan mga kahombre ko ibinibigay sa'yo ng libre. Madaming aberya yan. Minsan wala kang baon, minsan wala kang pamasahe, minsan brown out, pero kailangan mo pa rin mag-aral. Ganon din na nangyayari sa tao na to, mga kahombre ko, ha? Di ba?
Kasama po lahat yan sa proseso, mga kahombre ko, di ba? Kunwari may kinasuhan ka, may due process yan. Taon yan, mga kahombre ko. Hindi yan biruan, no? Ang gusto ata ng tao na to, si Ferdinand, ayan yung Philippine Looper ko, no? At ipinaglalaban niyang Pilipinas kasi gagalain at iikutin niya daw ang buong Pilipinas, mga kahombre ko. So, grabe. Pagdating ni Ferdinand, tayo'y tumayo ng straight at palakpakan siya. At magbow tayong lahat at lagyan natin ng red carpet at pakainin natin siya, pakitaan natin siya ng napakaganda. At syempre, sa dulo ng red carpet, nandun si Norman Gusgusin at kakamayan siya. Galingan mo pa, putang ina mo! Yan pa ang gusto niya, mga kahombre ko. Like, isang malaking fairy tale. Hindi mangyayari yan. Work your ass off very hard, okay? Para meron talagang mangyari sa buhay mo. Yung mga aberya na yan, kasama na yan. Wala ka nang magagawa doon, kasama na lahat yan, okay? Hanggang sa huling product. Marami na akong pinagulong, ha? Ayun ang masakit dun eh. Yung wala ka namang ginagawang masama. Tumutulong ka pa sa turismo. Ang dami ko ng mga pinintahang lugar na pinopromote natin ang ating turismo. Kasama sa ginagawa kong sa paglalakbay ko yan. Tapos ganito mangyayari sa atin. So ngayon, mga kahombre ko, dapat pala ito, no? Maging isang parang Piolo Pascual, mga kahombre ko. Dapat magkaroon to ng billboard, no? Dito sa EDSA, sa Skyway. Para, alam nyo, para clear sa mga tao, di ba? Ako po'y nananawagan sa DOT or Department of Tourism, mga kahombre ko, ha? Mga kahombre ko na nagtatrabaho sa DOT. Ito, makinig kayo lahat. Pakiusap ko po sa inyo. Gawin nyo po itong endorser. Kasi imagine niyo dahil sa kanya, pagka pumupunta siya sa bawat lugar ng Pilipinas, hinahabol po siya ng mga turista, mga kahombre ko. So, dapat gawin nyo ng endorser yan. Palagyan nyo ng napakalaking mga billboard sa SLEX, Skyway, EDSA, Ferdinand. Yun ang Pilipinong hinahabol ng turista. Di ba? Tapos nakasulat, official endorser ng Department of Tourism. Mga kahombre ko, grabe yan. Di ba? Kasi siya na talaga yung the best ever, no? Na pwede mag-endorso sa Pilipinas. Huwag nga lang susumpungin. Kasi mamaya niyan, mababad trip yan, kung ano-ano sasabihin sa inyo yan sa internet. Tangina, ba't ginaganyan nyo ang mga tao rito sa Pinas? Pag medyo napagod, yari ka dyan. Kaya dapat dyan buhay hari, mga kahombre ko. Yung talagang pinapaypayan pa, minamasahe, kada syudad na pupuntahan niya. Mahalaga yan, mga kahombre ko, di ba? Yan ang kailangan, yan ang deserve ng isang Ferdinand. Stress lang ako dito sa Pinas, tangina nyo. Ito yung ginagawa natin, kumbaga, pag dinaanan kong lugar mo, kasama kayo sa history walk. Ganun lang kasimple yun. At ang dadaanan ko kasama sa magiging history walk. Kasi kung tutuusin, yung ginawa ko, pasok na sa national history natin. Yung nakuha ko na yung Batanes to Hulun na lakad. Pasok na yan. Ito yung kauna-unahang Pilipino na kagagawa niyan. Ang dami ko nang ginawang records. Ako rin kauna-unahang Pilipino na umakyat ng Mount Apo na naglakad lang buhat kilometer 0 to Batanes hanggang makarating ako, makakyat ako ng summit ng Mount Apo kasi nga tayo, yung title na ginagawa natin para sa isang Guinness World Records, Philippine Loop Hiking Edition. Kaya ang mga bundok sa akin, kasama talaga sa mga inaakyat ko. Tapos, sasalubungin ako ng ganito. Kaya dapat, wag lang daw siyang pakitaan ng masamang ugali kasi siya ang superhero ng Pilipinas. Mga kahombre ko, ha? Huwag nyo kasing pakitaan ng masamang ugali. Kayo naman. Mas gugustuhin ko pa yung isa umiyak ako rito. Kaya ayun, nag-decision ako na may bagyo lang kasi dapat sakay na ako ng barko nito pa Cebu eh. Kahit mas maganda pang lakarin yung Cebu kahit baha ngayon eh. Kahit
Kasintaas pa ng dibdib yung baha ng Cebu. Eh kung salubong sa atin, maayos, eh lalakarin ko yan kahit baha dyan. Ganun akong klase ng tao. Hindi ako yung klaseng na tao. Pag sinabi ko talaga. Ang mangyayari sa kanya, lakad, hiking, swimming. Solid! Panalo to mga kahombre ko. Grabe na to. Hindi lang to Guinness World of Records, no? Ba ito pumasok din sa Ripley's Believe It or Not. Imagine yun, naglakad, nag-hike, nag-swimming sa baha, at syempre, lalong-lalo na, iniinom din ang leptospirosis. Sobrang exciting nito, mga kahombre ko. Ako sa totoo lang, natutuwa ako, and at the same time, na-excite ako makita tong part na to. Kasi, for sure, mahirap to, mga kahombre ko, ha? Lumalaklak ng lepto to. Putang ina, gusto mo ihiyang ko mata mo? Bawat lugar na dinadaanan ko, napupuntahan ko, nalalaman to ng national natin. Dahil nakatap ako sa Malacanang, nakamonitor ang Malacanang sa atin, nakamonitor ang kapulisan din natin sa akin kung nasan akong lugar, andyan sila. Kala nyo basta-basta itong ginagawa akong paglalakad. Grabe to! May naaalala akong ganitong ugali, mga kahombre ko, ha? Gumagamit na to ng mga pangalan. Ito si Manny Pacquiao, napag-ahalatang nagiging trapon. Alam mo may utang sa akin yan, hindi pa nagbabayad. $30 million ang utang sa amin yan. 30,200,000 US. Wow. 2018 yun. That would be 1,700,000,000. Pag dumayo ako ng Ilocos Sur, ang barkada ko yung panganay ni Chavit, si Ronald mismo. Yeah, man. Kasosyo ko yan sa metro. Nakakaya tayo sa buong mundo, ganyan tayo meron ugali dito sa Pilipinas. Paniwala kayo sa akin. Hindi lang bansa natin na nakakita sa ginagawa ko, buong mundo kasi. Yung lawak ng sakop ng social media, hindi lang tayo nakakaalam niyan buong mundo. Eh ganito ipapakita natin sa buong mundo na meron tayong ganitong ugali. Eh wag naman sana. Feeling niya po ay international heartthrob na siya, mga kahombre ko. So, alam niyo yun, dapat talaga irespeto niyo itong tao na ito. Mukhang mabango pa naman to, mga kahombre ko, ha? Ingatan niyo naman. Good day, boss! Magandang araw po sa inyo. Kayo po ba si Gento? Ako po ang sikat na Philippine Looper. Papunta na po ako dyan sa Cebu. Abangan niyo po sana ako dyan. Yes, sir. Kaso meron tayong emergency ngayon. Yung dala-dala mong bag, iwan nyo lang po sa security ng bus terminal. At dumiretso po kayo sa Talisay City ng Mananga Bridge. Magtulungan tayo. Nandito ka naman po. Tuloy ka ba, sir? Mag-ukay tayo rito. Maraming bahay na natabunan ng makapal na putik dahil sa baha dito, sir. So, hindi na po siya sumagot, mga kahombre ko, kasi iba po ang ine-expect niya. Ang ine-expect niya, yakapin nyo siya, di ba? Hindi yung pagtatrabahuhin nyo siya. Pag nag-message ang Philippine Looper, dapat meron red carpet at sa dulo nandun si Norman Gusgusin para kamayan siya. Parehas na parehas po ito ng ugali, mga kahombre ko. Kakaiba to, ha? Crazy. Alam niyo yun, yung tipong ayaw ko siyang i-content pero bumabalik-balik siya sa akin. Talaga, bangungot na to, mga kahombre ko. Infinite Tsukuyomi ni Casper to, mga kahombre ko. Makagago, putang ina mo! Wala pa ID. Hello. Kaya lang, Philippine Looper, pero hindi na murder. Balik ka lang ako. Hello. So ano ba naman yan, Ferdinand? Ibig sabihin, ano ka ba, VIP? Para hindi ka magpakita ng ID. Mahalaga ang ID, Mr. Ferdinand. Kahit na nakakuha ka o makakuha ka ng Guinness World of Record, kailangan pa rin ng ID, ha? Masama yan. Pukin ang ina mo, wala kang pakialam.
Wala ka pa nga naabot, ganyan ka ng kaangas. Naku, wala ka lalo maaabot niyan. Nagkaroon ng isang FB post si Ferdinand upang magpaliwanag. Kung sa tingin nyo na spoiled ako ng Mindanao, nagkakamali kayo doon. Bakit nga ba ganon ang naging pagsalubong nila sa akin? Una, bilang pasasalamat nila sa akin sa tulong na naibahagi ko sa kanila. Ilan sa mga opisyal natin doon na nagpasalamat sa akin sa naging pag-ikot ko sa lugar nila. Sinabi nila mismo sa akin na ang laking tulong na nagawa mo sa lugar namin bukod na napromote mo ang turismo na ipakita mo rin sa mga kababayan natin ng Mindanao ay isang payapang lugar. Kaya bilang gante sa paraan na alam nila na makakapagpawi ng pagod ay sinalubong ako ng bawat cities and municipalities na parang bukal sa loob nila. Ngayon, kailan ako nagmungkahi na kailangan sa ganung paraan nyo rin ako salubungin? Nagsimula ako dito ng mag-isa at kaya ko rin itong tapusin mag-isa. Bakit ang mga LGUs ang naging katuwang ko sa mga naging paglalakbay ko? Dahil sa simula pa lang LGUs na talaga nilalapitan ko at ayoko na maranasan ang mga nangyari sa akin na tinakot, na babarilin, na mahigpit, hinawakan ng braso at ayaw pakawalan na muntik pang bugbugin. Na halos sagasaan sa daan, lahat yan nalampasan ko dahil sa pagpupursigi sa isang misyon na ang ginagawa kong pag-ikot ang maging sagot na sa matagal ko nang hinahanap. Hindi ako humihiling na pantayan nyo o higitan ang naging pagsalubong sa akin ng Mindanao. Ang hiling ko lang courtesy call para magbigay galang at maipaliwanag kung bakit nandito ako sa inyong lugar. Wow! Parang medyo humble naman pero hambog din sa dulo. Ewan ko, pwede namang maging humble ka lang, no? Ba't kailangan mo pandagdagan ng kung ano-ano? At bakit ka nag-e-expect na automatically ikaw ay tutulungan ng lahat ng tao, man? Hindi kasi ganun yan. Dapat totoong mahal mong ginagawa mo or else wag mo na lang gawin. Okay? Tangina nyo. Ikaw ba naman, sabihan ng palamunin ng bayan, sinong hindi mag-iinit ang ulo doon tapos mga bulag sa mga tulong na naibabahagi ko sa iba nating mga kababayan? At meron ako naalala mga kahombre ko. Sabi po ni Mr. Ferdinand, meron na daw siyang nai-skip na syudad sa Luzon in the past. Ginawa ko na rin to sa Luzon. May kababayan tayo dyan sa Luzon na medyo hindi rin maganda yung naging dating ko sa kanya. In-skip ko rin, isa sa mga lalawigan din natin sa Luzon. So, ibig sabihin nun, hindi na Philippine Loop ang ginawa mo, di ba? So, kulang na po yun. So, malabo ka na makapasok sa hinahangad mong Guinness World of Records. So wala na, tapos na, finished. So, yun, mga kahombre ko, no? Para sa akin, itong mga gantong klase ng kahambugan, walang lugar sa ating bansa. At lalo na at itong bansang ito pilit itinataguyod ng mga Pilipinong nasa baba, di ba? Ito pong bansang ito ay isang bansa na punong-puno ng pag-asa. Naaangat tayong lahat na hard work pays off. Hindi po ganyan mga kahombre ko yon. Ang totoong hard work pays off sa dulo, pagtapos nung journey mo, dun mo yon makikita. Wala pong shortcuts. Ang tao na ito pinapakita lagi na merong shortcuts, kumbaga. Yun yung pinapakita niya. Yung shortcuts niya, yung pahinga, yung gusto niya, may mag-claim sa kanya, oy, ito si ganito, grabe, sikat to. Hindi ganun yun. Kung gusto mo talaga yung ginagawa mo, hindi mo na kailangan ng kung ano-anong medalya. Sa dulo na yon. And you let the people decide kung deserve mo nga ba talaga ang titulong Philippine Looper. One love, good fucking vibes. Mga putang ina nyo kayo.